ex-NBI director, dati na ex-NBI pa. Ex-NBI Chief Santiago, handa raw pong tumistigo, mga kababayan, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano nga ba ang pangapangyayaring ito? Bakit handa siyang lumantad? Natatandaan po natin na nag-file ng kaso, mga kababayan, na nag-imbestiga po ang NBI hinggil doon sa pagbabanta ni VP Sara Duterte. Ang nakaupo pa noon ay itong si Jimmy Santiago, mga kababayan. So ayon po dito sa balita na kung saan ay sabi ni former National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, he is willing to testify in the impeachment trial for Vice President Sara Duterte if ordered by the Senate Impeachment Court. According to a report by RH Jessel Ricafort, Santiago said he would appear should a subpoena be issued. Proceedings continue into their third day at the Senate. Mga kababayan, pero so far parang hindi naman na ata kailangan si ex-NBI Santiago, no? Pero ang gusto ko dito, at least nagbigay po siya ng kanyang pahayag that he is willing to testify. Now, malaking bagay, mga kababayan, na itong si Santiago, lalong-lalo na pag credibility ang pinag-usapan, kung authenticity ng video ang pinag-usapan, ay napakahalaga ng presence nitong si Director or ex-NBI Director Santiago. Sabi rito, the prosecution presented its first witness, Senior Agent John Mark Calilong of the NBI. Calilong, 31, has been with the agency since 2021 and was assigned to the Cybercrime Investigation and Assessment Center in 2024. Calilong told the court he was 2 years of experience in digital forensic and has testified in court at least 30 times. Ganyan po karami, 30 times na siyang humarap sa korte. Tapos, minamani-mani lang. Aray ko. Dinidiscredit lang, mga kababayan, ng kampo ni VP Sara Duterte. Diba? Oh. Pero hindi po nila natibag. Again, mga kababayan, ito po ang snippets ng video ni ex-NBI Director Santiago. To investigate the I directed my cybercrime unit to investigate the authenticity of that video clip. My investigators found out that the clip is not AI generated, it is not deepfake, it is authentic. So the next step we do is to write the platform, Facebook. Next step namin ngayon is dinedetermine namin whatever against the Vice President, especially the person na sinasabi niya na inutusan na niya para ipapatay si President Marcos, the First Lady, and the Speaker. Oh, siya kasi ang nag-order nun. Mga kababayan, siya yung sinasabi ni John Mark Calilong na inutusan si Santiago ng DOJ. 'Di ba? Above yung sinabi niya. So nag-order si Santiago kay Calilong na imbestigahan niya, mga kababayan, hinggil doon kung ito ba ay AI, kung ito ba ay deepfake. 'Di ba? And they found out hindi po ito AI generated, hindi po ito deepfake. That is why sila po ay sumulat sa Meta, 'di ba, sa Facebook, para po mai-preserve, mga kababayan, yung video at hindi po mabura basta-basta ng kampo ni VP Sara Duterte. Aray ko. 'Di ba? So, malaking bagay, mga kababayan, ang paglabas nitong si Jaime Santiago at nagpapakita ng willingness to testify dahil sigurado, ngayon pa lang alam na natin na kumbaga dahil hindi natibag ng kampo ni VP Sara Duterte ito sing Calilong, mga kababayan, meron po talagang pagkakaano rito, may conviction, di ba? Ang kailangan na lang patunayan dito, lalong-lalo na kung ipipilit pa rin ng defense, mga kababayan, na si Sara Duterte ay ipinagtatanggol lamang na sila ay natatakot lamang sa pwedeng mangyari sa kanilang pamilya, kaya siya nagsalita ng ganon kay Pangulo, kay First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero kailangan po nilang patunayan yung kanilang mga paratang na meron talagang Oplan Romanov. 'Di ba? Dahil kapag wala, mga kababayan, matutuluyan na po silang mababasag. 'Di ba, Rayan? Sigurado 'yan. Dahil ngayon, ang kampo po, mga ka-GP Natics, ng
ng prosecution, ayon po dito kila Congressman Terry Ridon, ay talagang mga kababayan, mismong kampo pa ng defense ang nagbigay sa kanila ng idea dahil sa pag-amin nila na meron talagang grave threat versus Marcos. So, pakinggan natin. Magandang araw po sa ating lahat. Siyempre, yung pong binabantayan po natin ngayong araw na ito, hindi na naman siyempre yung pong impeachment trial sa Senado. Binabantayan din po natin yung Typhoon Inday. No, mahalaga po na maging mapagbantay po tayo sa Typhoon Inday katulad ng binanggit nitong nagdaan dahil yung pong Typhoon Inday ay mayroong kapasidad na magbanta sa buhay ng mga komunidad. Scarlett ay... At buhay po ng mga kababayan po natin. So mahalaga po bantayan po natin ito. No? At buti na lang ay nabawasan po yung estado nito from super typhoon status to typhoon status. Pero dahil meron pa rin pong epekto ito doon sa habagat, kailangan pa rin ho nating maging mapagbantay. Particular doon sa mga probinsya. Tapos na po yung linggo po ng unang 3 araw nung pong paglilitis ng atin pong pangalawang Ricardo, Pangulo. siguro. Tingin ko naman na banggit na ho nung nagdaan, yung pong inabot ngayon pong linggong ito. No, una, yung pong malaking tagumpay na umabot ho tayo sa puntong ito. Ibig sabihin, dapat 2025 pa lang ho, pinag-usapan na ho natin yung impeachment trial, hindi ho ito nagtuloy. Pero nagtuloy na po ito ngayong linggo. So, malaking tagumpay po ito para sa House of Representatives, para sa bayan, na talaga po nananawagan ng pananagutan sa atin pong pangalawang Pangulo. Pangalawa, nakita ho natin yung pong pagkakakasa nung pinakamahalagang ebidensya dito po sa Article of Impeachment on Threats, no? Kung saan isalang na po yung video evidence nung pong threats of the Vice President against the President, the First Lady, and the former House Speaker in one instance, yung pong press conference, and second, yung pong kanya pong pagbabanta na pupugutan ng ulo ng ang ating pong Pangulo. Mahalaga po ito dahil this evidence has already been subjected to direct examination and cross-examination of the defense panel. Ibig sabihin po, hindi na lang po ito media interviews in previous proceedings. Correct. Hindi na lang po ito House Committee on Justice proceedings. Ito po ay Senate impeachment trial, entry of evidence into the record already. Meron ng At record subject ngayon. na po to cross-examination. Yan ang Ng kaibahan. depensa po. Kapag mga kababayan, yung iba ay mga media interview lang, 'di ba? Hindi po ito under oath. Ngayon, subject na po ito mga kababayan ng impeachment trial, 'di ba? So mga entry na ito, so napakamahalagang mga bagay na ito po ay natuldukan. Natuldukan in a sense mga ka-GP Natics na hindi po nila natibag. Again, lagi kong ulitin yan, hindi nila natibag yung authenticity ng nasabing video. Po ng pangalawang Pangulo. So, ultimately, we leave it to the Senate Impeachment Court to appreciate the evidence on this particular witness. Marisa Pangatlo Sunokawa. at panghuli, nakita din ho natin yung pong very clear admission of the defense Meron. in their speech. Kung saan, una, they're admitting the threat of the Vice President against the President only that it is justified. So, ibig Oo. sabihin, on two distinct, separate points, no? On the evidence itself, yung po nga pagpapakita ng video mismo doon po sa paglilitis. Pangalawa, doon po sa pag-amin mismo ng pong depensa sa paglilitis po mismo na meron aktual na pagbabanta. Sino ang nagbanta? Ang pangalawang Pangulo. Mayroong pagbabanta. Mayroong pagbabanta. Laban kanino yung pagbabanta? Sinabi na rin ho nila, laban sa Pangulo. Di ba? Pero justified daw po kasi ito. Hindi ba? But again, the fact of the matter is, may pag-amin na may aktual
ng pagbabanta. So, Okay, so ano ibig sabihin dito ni Kong Terry Ridon, mga kababayan, justified? Kasi kung naalala nyo, itong si Attorney Mark Benluan, hindi si CJ, hindi si CJ, Attorney CJ Narbasa. Merong isa pa doon na huli na nagsasabi, mga kababayan, na ito, ang pagbabanta daw ni BP Sara ni Sara is out of context, na masyado lang daw in-exaggerate ng NBI. 'Di ba? Ito daw, mga kababayan, ay nagbigay daw ng pagbabanta ang pangulo, ang pangalawang pangulo, sa First Lady at dito kay former speaker because, mga kababayan, itong tao daw na ito na si BP Sara Duterte ay nag-aalala lang sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, bilang kapatid at bilang anak. So, yun daw. Kaya siya nagbigay dahil justified daw. Justified, mga kababayan. Pero again, pag sinabi mong justified, kaya na nasabi ng na pangalawang pangulo to kasi may pangyayari pang nauna. 'Di ba? Yun ang pagkakabanggit. Ganun ang gusto nilang sabihin. So meaning, mga kababayan, yung authenticity ng video na meron talagang grave threat, nanggaling na rin sa kanilang pagkampo. That is a direct admittance that meron po talagang sinabi na grave threat o pagbabanta itong si BP Sara Duterte. Kaya lang, sabi nila, kaya lang ito ay justified. Kaya niya nasabi yon dahil sa bla 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 bla. O, alisin mo ngayon yung bla 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 bla, mga kababayan. 'Di ba? Alisin mo yung bla 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 bla. Yun ay pag-amin na meron talagang pagbabanta. Kaso sa batas, ito ang nagpahulog sa kanila. Ano yung nagpahulog sa kanila? Umamin sila eh. Dahil sa batas, sabi, bawal mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. So, ibig sabihin, ang kasalanan, o kung meron mang pagbabanta sa iyong buhay, kasi sabi niya, may pagbabanta raw sa kanyang buhay. 'Di ba? Kaya rin niya pinagbantaan ng Pangulo dahil sinabi niya, kapag may nangyari sa akin, yun ba ang sagot? 'Di ba? Na ilalagay mo ang batas sa iyong mga kamay? 'Di ba? Mga kababayan, hindi po masasagot ng isang mali ang isa pang pagkakamali. So dapat, kapag may pagbabanta sa iyo, hindi dapat pagbabanta rin ang sagot mo. Pag may nagbanta sa iyo, ang una mong gagawin, magpa-blatter, magpa-police report. Pero hindi nila ginawa yon. 'Di ba? Ang ginawa ni BP Sara Duterte, mas pinili niya na kumausap ng assassin. Ang mali pa doon, bakit ang vice presidente na isang taong gobyerno may kaibigan na kalaban ng gobyerno? Di ba dapat imbis na hulihin, bakit nakikipagkaibigan ka doon? Aray ko. Kaya ang tanong ng iba, ito lang ba ang pagkakataon na kinausap mo yan para pumatay ng presidente, ng First Lady at dating speaker? O baka naman dati ay kinakausap mo na yan para pumatay ng maaring kalaban nyo sa negosyo, nakaalitan mo, o kung sino man ang gusto mong ipapatay. Aray ko. Pumapasok yan sa usapin. Oh. Kaya ngayon, mga kababayan, ang iba pang mga tao ay sobrang natatawa talaga, no? Dito po sa kanilang na hinahanap po nila yung hitman. Malaman natin